Balikan natin ang insidente ng pagsabog sa Parañaque City Jail. Hindi raw mapawi ang pangamba ng mga kaanak ng mga preso. Hindi raw kasi nila alam kung kailan nila muling makikita ang kanilang mga mahal sa buhay dahil naka-lockdown ngayon ang bilangguan. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Kaya nga, Rafi, ay naipon na yung mga kamag-anak ng mga preso sa harap ng Parañaque City Jail. Kahihintay ng balita. As of 10 a.m. kasi, wala pang opisyal na nakikipag-usap sa mga kaanak. Tignan mo naman yung mga facial expressions sa mga kaanak, talagang alalang-alala. Simple lang naman ang gusto nilang malaman, kasama ba sa 10 nasawi yung mga kaanak nila. So, nagkakasya na lang yung mga kamag-anak sa pagsigaw ng kanilang pangungumusta sa mga nakadungaw na preso. Hirap lang silang magkaintindihan. Yung isang ginang na nakausap namin, si Ginang Eugenio Acuña, nakahinga lamang ng maluwag nung marinig yung boses ng anak niya na sumigaw na nakakain na siya. Nung bumuhos naman na yung ulan, nagsiksika na yan. Yung nakikita nyo, napakaliit na bangketa yan. Doon na sila nagsiksika nung bumuhos ang ulan. May mga lumapit sa amin na kaanak, may binato raw kasi sa kanilang papel, yung isa sa mga nakadungaw na preso, at nakasulat dun sa papel, humihingi yung mga preso ng tulong dahil ang alam daw nilang balita, papatayin daw lahat ng mga preso na ang kasong kinakaharap related sa illegal drugs. Mas lalong nag-alala yung mga kaanak na nag-aabang ng balita. Habang nag-aabang naman kami sa may Parañaque City Jail ay dumating si PNP Chief of Police ng Parañaque na si Jose Carumba. At ang sinabi niya, batay daw sa kwento ng warden, nakatalikod daw yung warden nang bigla siyang nakarinig ng putukan. Doon daw siya lumabas ng kanyang comfort room kung saan siya nagsisipilyo. At nung nakita niya may putukan na, pati siya bumunot na ng baril at nakipagputukan na rin. Tapos yung granada raw, posible na nahulog habang nagkakabarilan. So may dialogue daw sana kagabi at inmates yung mga humiling nito dahil sa plano ng warden na magpalitan ng selda. So isang jail guard na ang pangalan ay Jail Officer Zulweta yung nagdala sa 10 preso sa opisina ng warden at umamin daw yung jail guard na hindi niya kinapkapan yung mga preso. So ang rekomendasyon ni Senior Superintendent Carumba ay sampahan si Zulweta ng kasong administratibo at kriminal. So iniimbestigahan pa rin daw ng mga pulis hanggang sa ngayon kung paano nagkaroon ng granada at baril sa loob ng preso. At ang tsorya daw ng mga pulis, Rafi, posibleng balak daw i-hostage yung warden para makapuga. So bago tayo umere, Rafi, ay lumabas na sa Parañaque City Jail si Jail Officer Aris Villa Esther para kausapin yung mga kaanak, pero hindi pa rin siya nagbigay ng mga pangalan. Yun yung hinihintay ng mga kaanak na nag-aabang sa labas ng preso. Ang sinabi lang niya, nag-iikot na daw yung mga taga-BJMP, pinupuntahan yung mga pamilya ng mga presong nasawi, at kung hindi raw sila nilapitan, ang ibig sabihin lang nito ay ligtas yung mga kaanak nila. Ang pakiusap lang niya ay sana umuwi na muna dahil nga naka-lockdown at bawal muna ng tumanggap ng bisita yung mga preso. Tungkol naman dun sa itinapon na papel, Rafi, kung saan humihingi ng tulong dahil papatayin daw lahat ng mga preso na drug-related yung kanilang kinakaharap na kaso. Ang sinasabi rito ni Villa Esther ay hindi raw ito gagawin ng BJMP dahil ang layunin nga daw ng BJMP ay gawin ang lahat na makakaya nila para nasa maayos na kalagayan ang mga preso na binabantayan nila. Rafi? Maki, malinaw na ba yung narrative dyan sa nangyari? Dahil sino yung pinuputukan daw nung mga preso na kalaunay namatay dun sa pagsabog ng granada? Alam mo, Rafi, ang malinaw lang ay kulang pa sila sa detalye. Inaamin din yan ni Villa Esther, siya yung tagapagsalita ng BJMP NCR, na sa ngayon ay talagang pinagtatagpi-tagpi pa nila yung mga detalye dahil tinatanong din natin yan. Nasa loob ng comfort room itong yung jail warden, nakarinig siya ng putukan at paglabas daw niya, according to the warden, may mga rumesponde na.
dun sa loob ng opisina ng warden na nakipagputukan na rin. So, ang tanong, bakit may putukan in the first place? Kahit yan ay hindi pa nila nasasagot. Ang nasasabi lang nung tagapagsalita ng NCR, BJMP NCR, ay talagang kulang pa sila sa detalye. At dahil scheduled for surgery, si warden, dahil may mga tatanggalin daw na shrapnel sa kanyang katawan, hindi pa talaga nakakapagbigay ng lahat ng detalye na kailangan sa investigasyon, Rafi. Mukhang ang tiyak lang dito, Maki, malalim itong kwentong ito dyan sa nangyaring pagkamatay ng 10 preso at yung pagka-injure ng warden. Meron pa bang ibang injured dyan sa lugar dahil sa nangyaring insidente kagabi, Maki? Alam mo bang kahit yan ay bago tayo umere, tinatanong natin yan sa tagapagsalita ng BJMP NCR. Wala rin silang detalye na maibigay. Ang tanong ay, maliban dun sa 10 nasawi at dun kay jail warden, may iba pa ba na nasaktan? May wounded ba? Kung halimbawa, wounded na inmates, wala silang maibigay na impormasyon tungkol dito. May wounded ba na jail guards? Wala rin pa silang maibigay na detalye. Mukhang very telling yung mga ganyang kawalan ng impormasyon galing sa mga otoridad. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.